Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ano Ang yung programang ito NSTV? ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, Saan yata striktong yun? patnubay at gabay ng At sino magulang yung ang nagtatanong? kailangan. Si April. Sabi mo okay for her. Kasi Sunday lang si ano yun. Sunday lang si Martin. Okay, isang magandang katanghalian po sa atin lahat. At syempre ako sumubo akong konti. Hindi mo meron pa ata ako. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Lalong-lalo na po ngayon, ang ating makakasama kasi nung nakaraan wala ako di ba? Ang ating makakasama dito, walang iba kundi ang aking idol, Miss Corazon Alma De Leon. Ma'am Cora. Maraming salamat. Kasalukuyan nasa Red Cross ako. Oo nga po. Dahil ginagamit ko ang panahon para makapagpirma at the same time makapagradyo sa kakampi. Palagi kong sinasabi na must attend ako sa kakampi na radio program dahil natutuwa ako na marami tayong natutulungan ng mga OFW, yung mga particularly hindi lang yung mga narito, pati yung mga nasa abroad na nanonood, nakikinig sa atin. At mula po dahil sa sinabi ni Ma'am Cora, marami na nga tayong natulungan, di ba? Pero sinasabi nga natin ay ang pagtulong ay nasa puso natin yan di ba Ma'am Cora? Oo. So, at siyempre iba't ibang issue ang pag-uusapan natin ngayon, pero sabi nga pag-usapan din natin ang nalalapit na hindi Kapaskuhan muna. Kapaskuhan at tapos ay ang ang butuhan, Ma'am Cora, di ba? Kasi ang election, Mayo ba ang election? Next year? May po, opo. So, ang kampanya na nag-aanunsyo na October 1, magpa-file na ng candidacy yung mga gustong kumandidato. Opo. In a way, maganda din na maaga para makita na natin, kumbaga malimi na natin kung sino yung dapat at karapat-dapat. Palagi ko sinasabi, sino-sino ba ang may kakayahan, no? Sino-sino ba? Unang-una, kaalaman muna, by the way. Ang una, kaalaman, kakayahan, no? At saka, bukod sa kakayahan, merong masasabi natin na opportunity, yung sinasabi ng pwedeng makatulong. Ano ang area of concern na may kakayahan sila doon? And then, dahil may kakayahan sila, handa silang tumulong sa mas higit na nakararami. Kasi pag ang mga nangangampanya ay dahil marami silang pera, syempre gusto ng mga tao yung maraming pera para gumasta. Pero at the end of the day, karapat-dapat ba? So at the end of the day, palagi kong tinatanong sa bawat isa, eto ang lista, sino dito ang karapat-dapat? Pag tinanong mo yung karapat-dapat, sasabihin nila, paano nalalaman kung sino ang karapat-dapat? So anong unang tanong mo? Ang unang tanong mo, ano ang kaalaman? Anong nalalaman? Number 2, anong kakayahan? Kasi mayroon kang nalalaman, pero wala kang kakayahan. Di ba? Ang kakayahan is skill. Kasi maring mga nag-graduate kung anong ng kurso, pero hindi alam kung ano gagawin kung magsisilbi na sa bayan. And number 3, bukod dun sa kakayahan, ay karanasan. Kasi may experience ba sa larangan ng kanyang pansenador? Pansenador ba yung kandidato na ito? Ano ba ang kaalaman niya? Maaring naging mayor, maaring naging kongresista, pero ano nagawa para maging karapat-dapat na maging senador? Kasi ang unang nilinya ay mga senador Oo. Pero may tatakbo din mga kongresista, di ba? Opo. Ang mangyayari dyan, kung di makatakbo ng senador, tatakbong kongresista. Kung di makatakbo ng kongresista, tatakbong mayor. Pababa ng pababa. Wala naman tayo, stop na tayo sa mayor at saka councilman, vice mayor. Hindi na pwedeng bumaba sa barangay chairman. Kaya hanggang doon na lang. Yun, wala kasi ngayong sa barangay Sa susunod pa pala tayo. Yes. Yun. So, Ma'am Cora, Mag-aantay pa tayo. Ma'am Cora,
sabi dito, yung matatalo na konsehal, tatakbong barangay chairman yun. pero Ma'am Cora, ang tanong nga dito ng isang kasama natin, halimbawa ba daw, ikaw, hindi ka ba hahabol? Kasi noon daw nakaraan, matagal na yun, di ba? Humabol ka. Ngayon, Ma'am Cora, Hindi. Remember, ang tinakbuhan namin noon, Akbay party list. Kalusugan. Oo, party list, no? Pero hindi pa maliwanag. Ngayon parang ang mga tao mas gusto party list at nananalo sa party list. Pero yung sa regular election ng mga kongresista, senador, parang malabo. At kung hindi manalo bilang senador at kongresista, tatakbong party list. Yun. Bakit sa palagay mo yung ating Secretary of Justice, Laila de Lima, ay nagdesisyon na tatakbo siyang party list na demokratikong mamamayan, I think ang kanyang partido. So parang, Partidong Liberal, which is a liberal party. Again, we don't know whether that should be all right kasi remember, legitimate na party yung liberal So, maaaring makuha yung mga sumusuporta sa liberal para suportahan ng party list. Maaaring mangyari yun. So, Ma'am Cora, sinasabi nga natin ang Red Cross, nasa Red Cross ka po, di ba? Non-partisan, di ba? Ang Red Cross? Yes. Kasi it's an international humanitarian organization. Pero remember, kung ikaw ay member ng Red Cross, tutulong ka sa Red Cross, di ba? Pero may karapatan ka din bilang citizen, bilang mamamayan, na bumoto sa iyong, pero hindi mo gagamitin ang Red Cross para manalo ka, ang partido, kumbaga. Katulad ni Chairman D. Gordon, maaari siyang tumakbo bilang isang individual sapagkat naging senador na siya. Okay. Pero kung gagamitin ang Red Cross, nasa mga tao na yon. I feel hindi siya, pero yung mga tao naniniwala na dapat may lukluk siya bilang senador muli. Yun. Okay. At syempre mga kakampi, yung isang tanong nasagot-sagot na ng konti ni Ma'am Cora. Ang sinasabi natin ngayon, Ma'am Cora, anong tingin mo sa sitwasyong nangyayari ngayon sa ating bansa? At dahil nalalapit na ang tinatawag na butuhan sa susunod na taon, di ba? Pero bilang paghahanda daw, sabi nito, Edward, ano po bang naiisip nyo para sa amin mga OFW? Ma'am Cora? Well, unang-una ang nakakatakot yung karahasan na kapag dumating na sa punto de vista na ang mga tao ay galit sa mga karahasang mangyayari, lumalaban sila. Abay, dahas pala ang kailangan ang nangyayari, yung mga kandidato na magaling, ay ang nangyayari, pinapatay. Diba? Yun ang nangyari kay Evelio Javier, nung Antique. Okay. Pinatay nung nagiging mabangong kanyang kandidatura. Hindi isa't dadalawa ang mga namamatay na kandidato o napipirwisyo ng mga kandidato sapagkat taliwas sa pananalig ng iba na yun ang dapat manalo. So sana yung kapusukan, yung nangyayaring mali na dahil galit ka sa politika ay papatayin mo para huwag manalo, para sa akin, yun ang karumal-dumal. Ang hinahanap natin honest, orderly, and peaceful election. Yun. Paano magiging honest? Yung binoboto mo talaga ay mabibilang. At yung orderly, maayos na pagbibilang at peaceful, walang karahasan, no? Honest, orderly, peaceful elections. Malalaman natin ang peaceful kapag naglalaban, nagtatagisan ng talino, pero hindi nakakasakit. Maring makasakit sa mga sinasabi, pero hindi nakakasakit physical na sinasaktan o nananakot.
sasabihin na merong papatayin nila kapag nagsalita ng hindi karapat-dapat. Pero in a democracy, there are many voices. At ito palagi kong sinasabi na ang boses ay respetuhin natin. Karapatan ng kahit na sino sabihin na ayoko sa'yo, gusto ko sa'yo, gusto kong makatulong, something like that. Mhm. Ayan, tama yan, tama. Okay. So, Ma'am Cora, ipapakita ko sa'yo yung slot na unang-unang nagbigay ng ng announcement na ito ang kanilang Yes. susuportahan. Tingnan natin, RB. Sige. Sige, 12 rin to eh. Yan. Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan, na pagsasamahin ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Mga kababayan, Secretary Ben-Hur Abalos, Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, and Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, si Senator Amy Marcos, Senator Manny Pacquiao, and Senator Bong Revilla, Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, Deputy Speaker Camille Villar. Ika nga, may kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung tayo ay sama-sama ng nagbubugtod, mas mapapadaling matupad ang ating mga adikain para sa Okay, Ma'am Cora. Ang politika daw ay panahon ng Oo, pagkakabitak-bitak. 12. Ay, wala ka, Ma'am, wala kang 12 ang napili. volume. Volume? Wala, pero wala akong volume. Meron na po, meron na. Meron na Dinig po. mo na? Apo. Okay. Kasi unang-una, bakit hindi nag-attend si Amy Marcos? Number 1. Di ba? Kasi kasama siya sa 12 eh. Pero hindi nag-attend. Ano ang dahilan? Gusto niya maging independent. Tinitingnan niya siguro kung sino ang dapat nasamahan. So clearly, hindi niya ginastify ang pagsali sa kanya ng kanyang kapatid. So tanong yun. Hindi natin alam kung anong dahilan niya. Pero nag-decision siya kasi the decisions we make that will make a difference in our lives, I always say. So, bakit siya nagdesisyon na hindi sumama? Kailangan matanong siya. Karapat-dapat ba na sumama siya sa napili ng Pangulo? 11 kasi 12 siya, palagay natin. The second, palagi nasabi ko na earlier, unang-una, ano ang kaalaman? Kasi Senado ang paglalabanan eh. Anong kaalaman sa trabaho ng pagiging senador? Kaalaman. Number 2, may kaalaman, may kakayahan ba? May kakayahan, ibig sabihin, skill. Skill, no? Mahalaga yung skill. Tapos, number 3, may karanasan, naka-experience, no?
Kaya ako sinasabi yung tatlo, kaalaman, kakayahan, at karanasan. Kasi naka-experience ng paggawa ng batas. Yes. Palagay natin, naging kongresista, Yes po. naging mayor, etc. And Okay. then, of course, number 4, yung bukod sa kakayahan at karanasan, yung ano ba yung kanyang pananaw para sa bayan. Yung direksyon na titingnan niya para yun ang ipupursige niya na gagawin niya. And I think kapag ang isang tao ay hindi naunawaan ang problema ng ating bayan, lalo na sa kahirapan, mahirapan tayo kasi magpapayaman lang ang mga kakandidato na yan kasi iniisip nila sarili nila. Hindi ko sinasabing sa lahat yon, no? Malalaman natin kung sino doon ang papakita ng gilas para matulungan yung mga higit na nahihirapan. Yun sa akin. Ito sagot ni Ivy sa tanong mo, Ma'am Cora. Maraming salamat. Talagang sakripisyo na tumayo ng mag-isa, pero kinakailangan maging malaya at matatag. Eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa 2 ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Uniteam was a dream that I shared in 2022, and I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Ma'am Cora, anong masasabi mo doon? Ayaw daw niya mamangka sa 2 ilog. Yeah. Paano ba yun? Well, alam niya kasi, pag siya'y sumama sa isang partido, limitado ang kanyang galaw. Ayun. So, karapatan niya yun. Pero, hindi siya makakakuha ng suporta sa 11 na, o makakakuha din siya siguro yung merong kaalyado niya. Pero, pag ikaw'y namamangka sa sarili mo, sariling sikap ka talaga. Kasi wala kang aasahan na partido na tutulong sa'yo. Pero karapatan niya yun eh. At kung sa palagay niya, kaya niya mamangka sa 2 ilog, karapatan niya yun. Kaya kung sinasabing karapatan, yun din ang tanong natin, ilan sa mga kandidato ng Pangulo ang may karapatan na lumahok sa eleksyon para sa Senado. Karapatan, right to, Suffrage. katulad ng mga ibang batang-bata pa, wala pang masyadong karanasan. Ang tanong natin, ano na, of course, may ibang sobra naman ang karanasan na. Naging Senate President na, naging kandidato na pagiging presidente, kaya lang hindi natalo. Kaya back to being senator. So, karapatan nila na isipin nila na hindi ako nanalo, hindi pa naangkop na manalo ako bilang Vice President. Ngayon tatakbo uli ako bilang senador. Malaya, yung sinasabing malaya ang kanilang mga desisyon, paggawa ng desisyon, ayon sa kanilang kaalaman, ayon sa kanilang paniniwala. Kaya sa akin, I am a student of government. Naniniwala ako na ang pag-upo sa gobyerno, whether sa executive, sa legislative, at saka sa judicial, kailangan karapat-dapat. Yun. So, ibig sabihin, ma'am, may kalayaan ang bawat isa kung saan nila Yes. gusto. Ang isang sinasabi kasi ni itong si Senator Amy Marcos, kaibigan niya din yung sa kabila eh. Parang ganun daw. At siyempre, kapatid naman niya itong nasa kabila. Kaya parang ano siya, no? Namamagitan siya. Gusto niya ata pag tagpo-tagpuin ulit katulad dun dati. Anong tingin mo dyan, Ma'am Cora? Babalik pa ba yung dati? Remember, magkaibigan sila ni Vice President. Yes, opo. So therefore, parang meron siyang pinagsamahan sa unity na siguro naisip niya na baka hindi dapat na humiwalay siya. Kasi kung kasama pa siya ni Vice President, may mga kaalyado din si Vice President. I don't know what her mind is on o para saan. Basta naniniwala ako, she has a mind of her own. Pag sinabing a mind of her own,
Alam niya kung anong gusto niyang gawin, manalo matalo, alam na gagawin niya. Sapagkat meron siyang paniniwala na yung kasalukuyang, yung direksyon na ginawa ng Pangulo ay hindi niya suportado ang ginawa ng ating Pangulo dahil she has a mind of her own. I think yun ang mas mahalagang paliwanag. She has a mind of her own. Yun. At siguro tama rin sa sinasabi mo, Ma'am Corang, isa yung parang sinasabi mo nga na gusto niyang makakilos pa rin ng solo niya, ano? Yung mga ganong klase. Yan. Okay, thank you very much sa mga nanonood sa atin ngayon dito. Mr. Rudy Ladiao, Anila Zor, Amada Zuro Aled, Jun Anzures, thank you very much, and Diana Pineda Manzano. Okay. So, Ma'am Cora, ikaw, wala ka na ba daw balak tumakbo sa susunod na, itong eleksyon na to? Wala. Alam mo, sa edad kong 83 years old, sa edad kong sa kalusugan ko na ako'y na-opera na sa puso, ang nais ko lang ay ibigay yung aking pananaw sa mga issue na sa aking palagay gusto kong makakontribute sa discourse o yung pag-usapan para maunawaan ng mga tao bakit sapagkat ako'y nagsilbi sa government ng 34 years, ano ang kailangan nating nagtatrabaho sa gobyerno? Kailangan talaga, palagi ko sinasabi, may kaalaman. Dahil sa civil service, tinitiyak namin yung qualification standards bago ka ma-appoint. At ikaw, meron ka security of tenure. Dahil nung ma-appoint ka, hindi dahil may poder, may nilapitan ka, kundi karapat dapat. So sana yung experience ko sa civil service at yung mga iba pa na nagtatrabaho ngayon sa civil service, alamin at suriin nila yung mga taong kumakandidato na kung sa civil service, nire-review natin ang qualification standards, dapat i-review din natin ang qualification standards ng mga tumatakbo bilang senador. Okay. So definitely hindi na kayo tatakbo at gusto mo lang maging ang tawag dito, teacher, giving information, right? Ang sa aking palagay, kaloob yan ng Diyos, kaya ayokong i-judge sila na mananalo yan, matatalo yan. I don't want to judge that. But we need to educate the people. Ano ang papel na ginagampanan ng mga senador? Gumagawa ng batas, kaya marami sa kanila mga abogado sa paniniwala nila na may kakayahan sila na gumawa ng batas. Ngayon, out of the many candidates, ilan ang abogado? Hindi naman pwedeng lahat abogado. Kasi dapat din may iba din sektor na kakatawanin. Isang educator, isang mambabatas na ang gagawin yung batas na nasusundin ng mga mamayan. Kasi pag naisip natin, lahat ng mga batas na isagawa na, lahat ba na ito nasusunod? Sino magpapasunod ng batas? Di yung gumawa ng batas. Tiyakin, I think, I remember Senator Ed Angara na may kinalaman sa pagbatas ng senior citizens. Nire-review niya. Tinitingnan niya kung ano nangyari, ano pa yung dapat gawin. And even if he passed away already, naniniwala akong marami siyang ginawa para makorek mga kamalian ng senior citizens law. Yun, At kaya naman ako proud. Ako noon ang DSWD secretary nung mapasa yung batas na yon. At ako ang pumirma sa mga ID kasama si Rafi Alunan sa DILG na pumirma kami sa mga ID cards ng senior citizens. So sa inyo pala nanggaling yun, ha? Di ba? Yes, 1992. Okay, so Ma'am Cora, sa ngayon ay ano bang ginagawa ngayon ng katulad mo? Sabi nitong isa, napunta tayo sa iyo. Ano daw po? Unang-una, sa komunidad ay meron akong pinamumunuhang Save the Parañaque River. At malaki na ang nagawa namin. Nag-iiba yung mga kasapi, pero naniniwala ko yung mga nagawa na maunawaan ng mga tao anong dapat gawin. Pero kulang pa. Yes. Even if we have been together for 20 years, ngayon kasama na namin ang retired Chief Justice
Teresita de Castro, taga Parañaque, na umuugit na rin ng kanyang kaalaman, nagbibigay ng kaalaman. Ayaw niyang maging chairman, gusto niya membro siya at advisor. Yes. And I think nire-respeto natin yun. Bukod doon, ako ay dean ngayon ng pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa para sa social work. Nagbukas sila ng mga discipline ng social work. At I hope I can provide leadership sapagkat naging social worker ako, may master's degree ako, naging chairman ako ng Board of Social Workers, naging presidente na ako ng Social Workers Association at naging namuno din ako as Vice President ng International Association, Federation of Social Workers. Para sa akin, yung mga hinawakang komposisyon nun ay magiging karapat-dapat ako para buuin ang paniniwala na makakatulong ako na hubugin ang mga bagong social workers at tiyakin na yung mga social workers na yon ay tutupad sa kanilang tungkulin. Yun. Tama. Pero may tatanong ako sa'yo. Kasi ito yung medyo nakakabahala. Ako nababahala ako sa ganun eh. Kung ano ka, halimbawa ay ikaw ay may posisyon. Halimbawa ikaw ay senator. Pero 12 years dapat yung bubunuin. 12 years, 6 years, dapat, di ba? So, nakaka-3 pa lang, pero humabol, natalo, babalik uli siya bilang senator. Nakakaano yung gano'n, ano, di ba? Lugi yung iba? Well, ang iba, ang pananaw, kaya ako natalo, hindi pa ako karapat-dapat. Kaya babalik ako. Kaya nga ang tawag doon ng kanta, babalik ka rin kasi natalo ka. But at the same time, karapatan nila yun eh. Gusto nilang mag-try uli. Parang try and try until you succeed, no? Pero hindi natin tatawaran ng kakayanan, kanilang desisyon na yon. What kung manalo sila? Yes. What kung ang ginawa nila ay pakita ang kanilang naging karanasan at sasabihin, karapat-dapat akong maging senador muli. Kasi ito yung mga batas kong nagawa. So, maaaring gano'n ang mangyari. Kaya nga, anong hinaharap, hindi natin alam. Pero alam natin, sa puso natin, may mga criteria tayo, may pamantayan tayo na dapat gamitin para bago bumoto. Ano yung mga pamantayan na yun? Yun ngayon ang lilinangin natin sa mga darating na programa natin. At dapat marinig sa mga, ang gusto ko marinig natin sa mga kandidato, anong magiging kaibahan nila sa ibang senador? Yun. Dahil ba kapamilya nila ay naging senador, at napakita nila na halos buong pamilya nila ay magiging senador, baka ganun ang kalang isipin. Pero yung isang binabanggit natin dito, Ma'am Cora, di ba? Yung hahanap tayo, dapat ang mga voters, maghahanap sila ng yung, kunyari, sektor nila yung OFW, katulad natin, no? Hahanap dapat daw tayo ng mga champion. Yeah. Well, unang-una, ano ang hinahanap ng mga OFW? Hindi ba karapat-dapat? Ano yung karapat-dapat sa OFW? Yung natulungan, yung mga yung mga OFW na nakaproblema sa ibang bansa at nung bumalik dito ay natulungan sila. Ang question, natulungan ba sila? At sino yung tumulong sa kanila? So, wag tayo... Nakatulong ba yung mga mambabatas? O nakatulong ba yung sa ahensya, in the executive department, katulad ng nakaupo ngayon sa Department of Migrant Workers? Tama, okay. Sige, tingnan natin at babantayan. Ibig sabihin, tayo din pala, tayong mga constituent, ay magbabantay din kung sakasakali. Yes. Babantayan natin ang ating mga boto. At suportahan yun sa palagay natin dapat manalo, pero hindi nananalo dahil sasabihin walang pera. Pag sinabi sa'yo na kaya ito na hindi nanalo, walang pera, mali yun. Mali. Oh. Kaya ito hindi nanalo dahil hindi nakarating sa puso ng mga tao yung pananaw na dapat nating iboto ito kahit walang pera ito. Ngayon sasabihin na ba, hindi naman pwedeng iboto yung walang pera dahil maraming gastos para dito. Well, ang mga tao ngayon, alam ko si... isang kandidato ay nangingilak ng pera
Kasi kailangan niya 1 million to start with, to start his campaign. Hindi ko mention kung sino, pero nangangalap ng pera, humingi ng tulong sapagkat siya mismo ay hindi kaya. Ang tanong ko naman, kung di mo kaya, bakit ka sasabak? Di isipin mo saan pwedeng manggaling yung mga perang gagamitin mo sa kampanya. Tama. Okay. At syempre, batiin na si Miss Dina Onciano. Good afternoon po, Ma'am Pe. Ma'am Cora. Salamat po ha, Miss Dina. Okay. So, Ma'am Cora, sa ganito, ano yung mga i-advise natin sa ating mga butante? Diba? Kasi alam mo, ikaw susundin ka namin kasi ikaw yung nakakaalam ng lahat-lahat. Yun ang sabi dito, Ma'am Cora. Sabi mo kasi, kaalaman. Ano na ang natapos? Ano na ang natapos na kurso ng mga tao na ito na angkop sa pagiging senador? Kasi senador lang ang pinag-uusapan natin ngayon. Ano? Bukod doon, ano na yung kahusayan nila sa kanilang kaalaman? Kasi may mga abogado, may hindi abogado. Abogado ba sila? So, alamin natin nun. Ano na ang kanyang karanasan? Nagsilbi na ba sa bayan? Naging mayor ba? Naging kongresista bago maging senador? Karanasan. Tapos, ano yung pananaw sa buhay? Baka ang pananaw niya gamitin ng kanyang puwersa para tumaas siya. Baka mas may mataas pa siyang ambisyon, mag-vice-presidente, mag-presidente. So, itong mga katanungan na ito ay lilinangan natin sa ating programa at tanungin natin kung meron tayong checklist, ano ito na isasubmit natin ang mga tao sa bawat isa ng mga kandidato sa checklist na ito. Kaalaman, kakayahan, karanasan, at pananaw sa buhay. Yun. Kasi kung ang pananaw niya ay para yumaman siya at napakita niyang mayaman na siya, ibig sabihin na accomplish niya, pero sa paanong paraan. Ma'am Cora, Medyo malalim ha, malalim. Parang hindi ko maarok. Pero Ma'am Cora, ang sinasabi nga nila ay, siyempre, nagbibigay daw ng pera ang iba. Di ba? Yung mga ganon. Dapat ba tanggapin o hindi? Ma'am Cora. Well, yung nagbibigay ng pera sa paniniwalang mabibili mo ang boto ng mga tao. Tapos, pag nanalo ka na, kakalimutan mo na Sila. na meron kang paninindigan. Kaya siguro yung word na paninindigan, para saan sila? Para ba sa sarili nila? Wala namang magsasabi na kumakandidato sila para sa sarili nila. Lahat sila naniniwalang kaya nilang gawin dahil may nagawa na sila. So ang tanong, ano yung mga nagawa? Kailangan mailista. Dahil sa akin, ito yung mga nagawa ko na, ito. Yan. Pero dahil sa natatandaan daw nila namin, sabi niya na dati kayong humabol, 'di ba? On health, Ma'am Cora. Totoo ba na kapag wala kang pera, hindi ka mananalo sa eleksyon? Tama ba 'yon, Ma'am Cora? Well, ayokong sabihin na alam ko tungkol doon. Pero nagkaroon ng issue. Wala na dito yung mga nakaupo noon na para ka manalo, magbabayad ka na, I think, 1 million. Ang advocacy mo nga, akbay kalusugan na kailangang magkaroon ng pera ang gobyerno para tugunan. Tama naman, meron na tayong universal healthcare. Pero tumutugon ba ito sa pangangailangan ng dumami ng mga mamamayan? Kasi nung araw, I keep saying, 53 million lang nung ako'y Secretary of Social Welfare. 53 million. Ngayon, 120 million, 10 million abroad. O maybe more. Pero masasabi kong natutugunan ba ang pangangailangan ng mga mahihirap sa atin? Definitely hindi. Kasi kapag may mga nagugutom, may mga walang trabaho, may mga hindi nakapag-aral, yun siguro as a social worker, nagdudugo ang puso ko para alamin bakit hindi nakapag-aral. Pero remember, may mga local government na tinutugunan yung problema na yan. Binibigyan nila ng allowance ng mga estudyante, binibigyan nila ng trabaho. Local government that are doing their part
who are doing their part, kahanga-hanga. I Okay. will mention, Parañaque for instance, kaya ko sinasabi, inaanunsyo kailan magbibigay ng ganung mga klaseng tulong. So, para sa akin, they're making transparent ano Okay. yung mga itinutulong nila. Katulad sa mga senior citizens, may mga ayuda na ibinibigay. Para sa akin, nakikita saan dinadala ang pera ng gobyerno para sa mga mahirap na mamamayan. Yun, naka, salamat. Oh, Ma'am Cora, thank you very much dyan sa paliwanag natin na yan. Pero ang tanong ngayon dito, Ma'am Cora, tatanggapin ba yung pera tapos di naman siya iboboto? Ano ba ang sagot mo doon, Ma'am Cora? Well, sa akin, yung nagbibigay ng pera, anong dahilan, makatulong, well, walang sama doon. Pero kung hindi bumoto yung mga tao, ibig sabihin, hindi sincero yung mga tao sa tumulong sa kanila. Kung natulungan sila, naniniwala sila na dahil heretofore wala naman tumutulong sa kanila, pero ngayon natulungan sila. Well, why not? Nakita nung kandidato na higit na mabuti na tumulong kesa mag-expect na iboboto sila na wala silang ginagawa. I don't know. Hindi naman siya vote buying siguro. Ang tingin mo doon, di ba? Gustong tumulong Yes. Kasi sabi, ito yung nakuha natin sa survey, sa ibang mga lugar daw, ay 5,000 bawat isang butante. Yes. Sabi, hindi lang ako masyadong sure, pero yun ang binabanggit sa amin, no? Na Correct. daw yun. May mga katulong, katrabaho sa Maynila, uuwi sila dahil may bayaran sa kanilang probinsya. Pero paano nga uunlad tayo kung iboboto natin na hindi karapat-dapat? Mm-mm. Yun Paano nga. naman tayo progreso kapag yung maraming nagasta, yung mga kumandidato, nababawiin nila yon sa mga programa ng pamahalaan? Tama ba yun? Kaya ang tanong siguro, tama ba? Tama Yan. ba na ganito ang mangyayari sa ating bayan? Bakit ba tayo mahirap pa hanggang ngayon? Siguro kailangan sagutin yon. Bakit tayo mahirap? Yan, tingnan natin. Okay. So, yan. Oh, tinanong, meron nagsasalita dito. Bakit ba, ano daw yung mga ito, ha? Mga layunin o dapat gawin sa eleksyon. Yan, Ma'am Cora. Magparehistro tayo. May isa pang extended kasi tinamaan ng Julian yung Bataan, yung Panorte. So, yung iba daw diyan ay pero pwede pa rin magparehistro. Yan. Sa mga OFW naman, siguraduhin nagparehistro po kayo sa embahada o konsulado bago ang deadline. Dali ng mga kailangan dokumento, sundin ang proseso. I-verify ang registration nyo daw po ninyo. Suriin ang mga kandidato. Ito ka na, Ma'am Cora. Suriin ang mga kandidato. Matalino sa pagboto. Yan. Suriin daw ang mga plataforma at karanasan. No? Tama ka rin, Ma'am Cora. Karanasan ng mga kandidato upang masigurong pipiliin ang karapat-dapat. Yan. Ma'am Cora, tama ka pala doon. Ayan ang sabi sa atin. Yes. Ah, Sana nga, yung palagi sana nga, yung tanong natin na tama ba? Ibig sabihin, tama ba o mali? Dalawa lang naman yan eh. Tama ba na yung mga taong na sinusuportahan ng Pangulo ay dapat iboto? So, I cannot answer that. Hindi ko masasabi yan. Pero in my heart of heart, alam ko yung mga karapat-dapat. yun, Kasi oh. sino yung mga karapat-dapat? Yun nga, sinabi ko na. At kung nakapagsilbi na sila, at sa palagay natin, bigyan naman ng pagkakataon ng ibang tao, isipin nila, ikumpara nila ang karanasan nila sa mga gustong humawak ng posisyon sa bagong panahon. Yun. So, sa mga faith-based, wala, no? Hindi rin sila sumasali sa mga boto-boto, Ma'am Cora? No? Pero Hindi. bumoboto Ano yung... lang, Oo. kaya ako naniniwala, meron tayong radio program para tanungin ng mga mamamayan. Ano sa palagay nyo ang gagamitin yung pamantayan para pag kayo'y bumoto? Hindi lang ng senador, ng kongresista, ng mayor, vice mayor at konsehal. Kasi yun ang maraming iboboto, yung pagtatalunan eh. Merong mga iba na kapag sila
ay hindi na uupo, asawa. If not kapatid, talagang kung iisipin mo, senador, ah, mayor, lahat na yun ay tagisan ng talino at kakayahan. So, nasa poder ng mga mamayan kung sino ang alam nila. Kailangan may kaalaman eh. Ano ba yung nalaman nyo tungkol sa tao na ito na tumatakbo bilang senador? Dapat ba ay ang senador ay dapat daw, sabi nito, dapat ang senador ay mga attorney o abogado, Ma'am Cora. Well, kaalaman. Kaalaman paging abogado. Kung hindi man siya abogado, yung kanyang mga staff ay tutulong sa kanya. Mga abogado ang kanyang katulong. Kailangan niya legal aspects, no, Ma'am Cora? Kailangan merong alam sa legality ng mga batas-batas. 'Yon. So, Yes. kasi may isa akong nalaman eh. Eto din natin babanggitin isang senador. Lagi daw wala ro sa kanyang pwesto. Wala sa kanyang pwesto. Pagpasok daw nung nagkukwento yung yung isang kaibigan natin sa Nagaroon. ngayon ay siya ng isang kandidato din. Consultant. So, nakita niya kasi, ito, gusto ko to. Sabi niya, pumasok siya, wala raw tao. Ang nandun lang yung mga, alam mo, yung mga lang, yung mga hindi talaga sila yung nandoon. Parang gano'n, wala po kasi si Sir et cetera, et cetera. Kada punta raw niya wala po si Sir Yun ang dapat busisiin natin, Ma'am Cora, no? Di ba? Yung paano nga ba? Tanungin, bakit ba wala, saan ba nagpupunta, di ba? Pero sa amin, sa Parañaque, yung mayor, nire-report, yung kongresista nire-report kung ano yung mga activities, saan sila pupunta, etc. Parang nalalaman ng mga taong bayan. Sa akin, mahalaga yon na alamin kung ano ang pinakakabala ng yung mayor at yung kongresista at kung paano napapatakbo ang local government. Mahalaga yon. So, at the end of the day, sa akin, napakalaga ang local government. At ako sa akin ang parang gusto ko pag-aralan talagang maigi ang mga ito. Makakapag-contribute ba to? Di ba? Makakapagbigay ba ito ng linaw sa mga batas-batas, no, Ma'am Cora? Yes. Kaya nga, sa magitan yung programa, sila ba ay magsasalita sa programa mo para magkaroon ng kakampi? Titingnan mo kung sila tatanggapin nila ang paanyaya mo na sabihin kung anong kanilang plataforma. Particularly na ang constituents mo ay OFW. Ang pwedeng magsalita sila, anong gagawin nila para sa mga OFW? Kasi pag yun ang tinanong mo, saka malalaman natin kung dapat iboto sila ng mga OFW. Yun. Di ba? Okay. At syempre, Karudi Ladiao, gusto mo ba magtanong? Halika na, sama ka na sa amin. Okay, so Ma'am Cora, sa itong ganitong klaseng sitwasyon, maingay na naman yan, marami naman pupunta sa'yo, et cetera, mga ngamoy-ngamay, no? Asatang ayoko yung ganun. Ayoko ng mga nangangamoy-ngamay pa. Gusto ko lang yan, usap-usap tayo ganyan, di ba? Ikaw, Ma'am Cora, nung kayo ay humabol, di ba? Kayo ba'y lumabas at nagpunta sa mga bahay-bahay? Paano ba ang ginawa nyo noon? Well, kapag sa local government, nagbabahay-bahay kasi maliit lang, di ba? Okay. Depende. At kilala mo naman. Pero sana walang mangyari na yung karahasan, yung pinapatay ang kandidato, sinasaktan. Para sa akin, yun ang mali. In a democracy, dapat talagang maraming boses. Ngayon, ang nangyayari, may mga nag-leader dyan, no? I remember ang mother ko ay tumutulong nung liberal ang mother ko nung araw, no? At she passed away. Yung mga kamag-anak niya, tinutulungan niya, binibigyan niya ng bigas, hindi kandidato, ha? Yung mga para iboto, yung ibang tao sasabihin niya, tutulungan ko kayo kasi kung ang kandidato na yon ay manalo at hindi nyo maasahan, sagot ko kayo. Yung ganun salita, nakakatuwa kasi tutulungan ka dahil sumuporta ka sa isang kandidato at yung kandidato na yon ay nanalo. Meron kang tumulong ka
sa pagkakandidato. Kasi yung tatayang ko, pinapahatid pa para bumoto eh. Meron kaming jeep, ihahatid pa para makarating sa pagboto. May mga pamamaraan na tumutulong ka sa mga botante para makaboto. Pero wala kang karapatan na sabihin kung sino iboboto. May ginagawa kang aksyon para maunawaan bakit mo ginagawa yon para sa mga tao na sa palagay mo dapat suportahan para manalo. Yun. Pero, eto Ma'am Cora, sa'yo din to eh. Sabi niya, nag-ano ka ba na parang magkakapatid na yung nasa loob, magtatatay na ang nasa loob ng Senado? Dynasty yan, tawag ba? Tama ba? Well, kasi ang tawag dyan, anti-dynasty. Oo. Pero hindi nga makapasa-pasa ang anti-dynasty law. Kasi Dahil sila may rin mga tao, sasabihin na karapatan nila, kung may kakayahan sila, may pera sila, magboto kahit na ang senador, mayor, tatakbo pang kongresista, lahat na ina-occupy nila ng buong pamilya. Pero naunawaan ko din naman na kung merong anak na karapat-dapat at kaya naman, well, why not? Nasa ano yan eh, nasa poder ng mga mamayan ko, iboboto nila. Kung merong kakayahan at merong kabutihan na nagawa. So, hindi ko ginajudge. Ang ginajudge ko, yung sila lahat na. Kumbaga, senador na, kongresista pa, mayor pa, lahat na. Bagang poder ay nakalagay lang sa isang pamilya, nakakatakot. Nakakatakot. In a sense, Ma'am, anong nakakatakot doon? Ma'am Cora? Ay nakakatakot doon kasi nakasentro ang poder sa isang Sa isang pamilya. pamilya, yun. Pero kung sasabihin nilang, karapat dapat kasi tapos naman sila, ito naman ang tapos nila. Ang tanong ngayon, anong nagawa? Anong karanasan? Anong kasanayan na nagawa? Kung sa palagay nila hindi pa makita, anong kasanayan? Bakit mo iboboto? Tama. Okay. So, may mga katanungan pa po ba kayo dyan? Yan. At syempre, Lagurin, Arlene, hello po sa inyo dyan. Yan. Ma'am Cora, yung mga nasa abroad, kasi sila yung maunang magkakas ng kanilang vote, di ba? Dahil absentee voting Yes. nga yun. Okay. Pag wala silang alam, pag wala silang alam, dapat makinig sila sa radyo. Makinig sila sa mga pinag-uusapan at linangan nila ano yung tama at ano yung mali. Yun. Kasi bibigyan sila ng pagkakataon na isipin kung sino yung karapat-dapat. Ngayon, hindi ibig sabihin na porque sinabi natin yun, na yun nga, they will have their own voice na gamitin. At malalaman kung ano ang resulta, kung binoto nila, ano nangyari after they voted. Yun. Naging karapat-dapat ba? Magaling ba? Gumanda ba ang ating bayan? Habang ang bayan natin ay naghihirap, karumal-dumal na sitwasyon, hindi naman tayo happy. Gusto natin di ba natutuwa tayo? Kasi nag-anunsyo na ginawa yung isang tulay na pinag-connect ang Misamis at saka isang lugar ni Pangulo. Matagal nang ginagawa yun hindi pa natatapos. Hindi ba nakakatuwa na natapos? Pero ang tanong ko, marami bang sasakyan na dadaan doon? Baka naman may tulay ka pero wala naman sasakyan na dadaan. Yan. Yun ang tanong. May isa ako dito sa may parang Pandakan. 10M ang nagamit pero hindi naman ginagamit yung bridge. Hindi. 10M daw yun Tapos hindi dinadaanan kasi ang lapit lang naman ng tawiran. Yung mga ganong klase. Kesa sa aakyat ka pa na napakataas, kawawa yung mga matatanda. Kaya pinagtatawanan yung tulay na yun. Pero hindi nga siya nagamit. Di ba? Yung mga ganon. So dapat pala, pagka ganyan, ay dapat yung nagagamit talaga. Di ba? Hindi ka lang parang, kasi ang nangyayari, siguro, may bridge akong pinagawa yan. Di ba? May pangalan pa nila. Hindi dapat ganon. Di ba? Yan, ma'am ko. Well, hindi ko makalimutan yun. ang mga tao ang magsasabi, halimbawa, 10,000 sasakyan, pwedeng dumaan dito. May sasakyan ba? Ayun. Kasi ang gamit na yan, doon sa tulay na ginawa, maraming roro nagdadaan, hindi nagdadaan sa tulay. Anong magiging resulta? Mawawalan ng trabaho yung roro dahil tadaan na sila sa tulay. Hindi naman pwedeng ang roro ang dumaan sa tulay. Oo nga. Dahil ang tulay para sa mga sasakyan.
Okay, nakakato. Pero Ma'am Cora, alam mo, may kwento tayo dyan. Ilan sa mga kababayan natin nasa mga remote area, di ba? Yung mga OFW sa remote area, pero nakapag-abroad sila. So, nagpadala ng mga gamit-gamit na pang electrical. Ha, yung ganon. TV, refrigerator, etc. Dun sa pamilya niya dito sa Pilipinas. Pero nasa remote area talaga. Pagdating ng OFW, bakit hindi nyo ginagamit? Wala palang kuryente. Nakalimutan niya, wala palang kuryente sa bayan nila. O, Ma'am Cora, di ba? Yung mga ganon, dapat siguro tama ka. So, hindi naman pwedeng digas. Digas Hindi nga. naman pwedeng... Kaya nga sabi ko, anong ginawa mo? Kaya nga ang tanong, karapat dapat. Yes, oo. At saka dapat nag-iisip ang mga butante. Di ba, Ma'am Cora? Sige. So ngayon, nakita ko sa programa mo, kasi tina-target natin dito, ang mga OFW, tanungin natin ng mga nag-abroad, anong hinahanap nila sa mga kandidato ng mga senador na makatutulong sa mga OFW. Yan. Kasi gusto natin may kakampi ang mga naapi. So ang tanong natin, ano yung plataforma nila para sa mga OFW? Para number 1, wag nang umalis sa bansa ang mga para mag-OFW. At number 2, yung mga OFW na hindi happy ay makabalik sa bansa at maging maganda ang buhay. Yan. Ang hinahanap natin, maganda buhay. Yan. At saka makakatulong sa atin. Yan yung isa, di ba? Bigyan ka nga ng 5,000. Kung Ma'am Cora, Yes. binigyan ka nga ng 5,000, sabi nito. Pagkatapos, after that, wala na. Oh, di ba? Masakit. Yes. Okay, Reyna. Kaya ngayon, katulad ni David, katulad ng mga nagsalita na dito para tulungan ang OFW, ay simulan na natin. Bigyan natin ng pagkakataon na makausap sila ng mga OFW para matulungan yung mga bumalik sa konting halaga ay meron silang parang magiging investor sila na hindi kalokohan, hindi yung ilolokohin lang yung mga Pilipinong may konting pera. Kailangan may pakita sa munting halaga, $100, $200, $300, ano mangyayari sa inyong pera in a period of time. Yun ang gusto ni David at yun din ang gusto ng ibang tumutulong na ma-enhance ang kakayahan ng mga OFW. Simulan natin sa mga interesado. Begin with 30 people at tulungan natin may connect sa Yes. katulad ni David at bigyan natin ng pagkataon. Ang kailangan lang natin venue kung saan Yes. gagawin yun. Pwede. Kaya simulan na natin sa magitan ng isang forum kung anong araw pwede yon, hapon, gabi, kung kailan pwede, para simulan natin ipakita na kayang gawin yan, hindi kailangan mag-abroad, kaya natin na tulungan ng mga OFW nang galing na abroad, nakabalik na dito, o para wag nang mag-abroad. Yun, ma'am. Malinaw po yan sa atin lahat. Ma'am Cora, ang mga ilan pa nating usapin tungkol naman sa mga kababayan natin na nasa Lebanon ngayon, ano? At medyo, yung iba sabi, wag muna kayo magsisipaglabas na sa inyong mga lugar-lugar kasi medyo magulo ngayon sa lugar na yan, di ba? So, Ma'am Cora, paalala ka sa kanila? Kasi yung iba hindi pa... Well, unang-una, yung mga nandun, kung kayo naman ay nahihirapan sa buhay dyan sa Lebanon, nangyari na yan noon. Opo. Nung si Chairman Gordon ay tumawag sa Red Cross doon para proteksyonan ng mga Pilipino. Kailangan tanungin natin, ilan bang mga Pilipino ang nandyan na at risk? In other words, delikado. Bakit sila titira doon? Pero naunawaan ko din, ang iba may pamilya na doon. May asawang mga Lebanese, may mga anak. So ayaw nilang umalis dahil protektado sila. Alam nilang mabuti naman ang kanilang katayuan doon. So hindi natin mahuhusgahan sila sa kanilang kondisyon doon. Sila makapagsasabi kung panahon na para sila umalis. Pero saan sila pupunta? Babalik ba sila dito o pupunta sa ibang bansa para bumuti ang kanilang katayuan? At the end of the day, ang tanong, saan bubuti ang kanilang katayuan? Sa Pilipinas ba? Sa ibang bansa na pwede silang makapagtrabaho doon? Kasi kung hindi, sa aking palagay, may katungkulan ang bansa natin tulungan ang mga Pilipinong naghihirap. Yun. Thank you, Mr. Reynald Arrogancia, ha? Thank you for watching us.
So yan, Ma'am Cora, panawagan natin siguro sa mga at bago tayo matapos, yung mga taga nasa Lebanon ngayon, kung nais po nyong umuwi basta-basta, hindi pwede basta-basta kailangan magpaparehistro pa rin tayo, Ma'am Cora, no? Kasi isang problema natin, Ma'am Cora, ganito. Nung una niyayaya kayo na, magsibali ka na kayo, eto yung may sasakyan, ganyan-ganyan, di ba? Ayaw. Ngayon medyo mag-depression. Kasi ayaw, ang alam ko kaya ayaw, may pamilya na sila doon. Oo, pero may iba nga At na, least sila, hindi naman pwedeng tumira yung mga babaeng Lebanese dito. Magmumukha silang kawawa kung walang trabaho dito. Nangyari yan nung Sa Kuwait. Vietnam. Vietnam. During the Vietnam War, nagpauwi tayo ng mga Pilipino. Yung pala, may mga asawa doon, may asawa pa dito. Kaya nag-aaway-away. Ang iba naman, maayos naman, na maayos ang kanilang naging hanap buhay at sa Palawan sila tumira at gumagawa sila ng Vietnamese bread at natutuwa nga ako kasi kahanga-hanga ang kanilang ginawa. yan. At saka, Ma'am Cora, ang nangyari din sa Kuwait noon, di ba? Nung magkaroon ng invasion, di ba, ng Iraq. Hirap na hirap sila nung talagang crossing the borders, yan. So, with that, tayo ay magpapaalam na dahil oras na naman. Antabayanan po ninyo ang Chiray Public Service sa atin dito. At syempre, of course, binabati natin ang lahat ng mga nanonood dito sa atin. Ma'am Cora, paalam na tayo. Nagpapasalamat tayo sa mga nanood sa atin na naniniwala na meron sinasabi tayong makabuluhan na makatutulong sa kanila sa mga desisyon gagawin nila sa buhay nila. Kailangan natin, gusto natin na magkaroon kayo ng magandang buhay. Kung yun ay sa ibang bansa, dito sa ating bansa, nasa sa inyong desisyon yun. It's the decisions you make that will make a difference in your life. Yes. Maraming salamat. At muli, sa Martes, 12 to 1, pag-uusapan natin ang inyong sitwasyon, whether sa Lebanon or anywhere in the world, para matulungan kayo na makabalik sa mabuting katayuan ang inyong buhay. Tutulong sa atin yung mga may investment program, pakikinggan natin at tingnan natin kung makakatulong tayo sa kanila. Okay. So, maraming salamat. Thank you. Okay, ito po yung lingkod sa Nicodemus, nagpapaalam po. And of course, ang aking idol, paalam po sa inyo lahat. Bye-bye. Yes, thank you. Magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Magtulungan po tayo. Kailangan natin ang mga kaibigan, kapamilya, at mga kabisig. Maraming salamat. Maraming salamat. Diyan na. Dumimulat pa. Very good.